I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, Universe, it's me again. Hello sa ating mga kababayan. Mga Pilipinos, OFW, Marcos loyalists and supporters around the world. Ayan. Shoutout po sa inyo mga best. Nako, mayroon tayong upload videos, updates. Ayan Sa ating mga beswa, mga kababayan na nagtatanong. Sa akin, kasi mayroon ako in-upload na video guys, 1 month ago, tungkol dito sa statement ni Mr. Bato-Bato. Courtesy po ng Rappler yun. May nagtatanong sa mga comment section kung nasaan si Bato-Bato ngayon. Tapos ang sagot ko, I think nasa safe place siya. Pero dahil sa mga tanong nyo, ito po yung sagot. Panoorin nyo ito para malaman nyo. January 6, 2025 mga kababayan, ito po ay courtesy po ng politiko, pinos ng politiko. So yan dito nakita nyo yan? Sabi po ng politiko mga kababayan, ayan ayan. Okay? So sabi dito mga kababayan, fake it till you make it out. The 30 death squad hitman Edgar Bato-Bato leaves Philippines using another name. See? Matagal ng panahon mga kababayan na nagtatago ito. Ngayon lang po siya nakalabas. At nakaalis pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi pag ito lumabas ito nung panahon ni Digong, wala. Hindi makalabas yan. Siguradong yan guys. Siguradong cemetery ang punta niya. Kasi talagang hinahunting yan di ba? Yung pag-isiwala, nung nagsalita sa Senado noon, sa 18 Congress yan, panahon ni Digong yun. So dahil dito mga kababayan, malalaman natin dito, sa mga nagtatanong, ito po yung sagot, no? Manood po kayo. Malalaman natin dito kung sino po ang nagpaalis at tumulong sa kanya. Ako, well, at least, safe siya, mga kababayan. Kung siya ay nakalabas ng bansa, talaga namang matindi ang pag-iingat niya at yung taong nag-iingat sa kanya, no? Sabi dito guys, self-confessed former Davao Death Squad hitman Edgar Bato-Bato has finally left the Philippines after spending a decade in hiding for implicating former President Rodrigo Duterte in grisly killings, the New York Times reported. Oh my goodness. Well, at least naman mga kababayan, talaga namang safe siya. Siya nakaalis na siya ngayon, wala na siya sa bansa, pero nandito lang pala siya, no, na nagtatago, di ang tagal no, hindi siya lumabas. Dahil po, pag lumabas siya, siguradong tsugi yan, mga kababayan. No? Alam nyo, itong mga tao na ito, nagiging masama sila. Dahil din sa kagagawa ni Digong. 'Di ba? Yung mga ibang pulis, nagagamit sa kalukuhan. Alam po natin, si Digong, mamatay tao talaga yan. Why? 'di ba, sila din naman na nagsabi. Talagang nag-uutos siya para pumatay ng tao. At ito naman ang ginagamit niya, itong mga hitman niya. Biro nyo yun. Dahil once na yung target nila ay namatay, mayroong reward guys. Alam nyo naman po yun. So, well, good luck na lang kay Mr. Bato-Bato. Sana mag-ingat siya hanggang doon. Malay mo, sinusundan siya ng yung spy ni Duterte, sigurado na yan. But anyway, the United States-based news outfit published on January 5 an in-depth article titled On the Run. Maganda ito. On the Run. Naks na, parang pelikula guys Dapat gawa ng pelikula ito. A hitman gives one last confession. It chronicled the final days of Bato-Bato's life in seclusion in the Philippines with his common law wife Joselita Abarquez and their journey to an undisclosed foreign country. Di ba? Well, ako, mga kababayan, ayon po sa mga nababasa ko sa Biblia, sa Isaiah 1:18, no?
According to the Bible, sabi po ng ating mahal na Panginoon, gaano man kadumi or gaano kalaki ang iyong pagkakasala, kung ikaw po ay magbalik loob, humingi ng kapatawaran sa Panginoon, papatawarin ka niya. As long as na wag mo nang gagawin yung dati mo nang ginawa. Kaya nga sabi nga natin, ang mga tao na ito, pwede mo silang ikulong, no? Sapagkat ang mga ito ay mayroon silang tinatawag na second chance para magbago. 'Di ba, mga kababayan? 'Yun po ang maganda. So, dahil ito, nag-confess si Mr. Bato-Bato, alam niyo naman po yung video natin na in-upload dyan, talagang detalyado yung mga sinasabi niya. Nakakalungkot, nakakainis, hindi mo na kailangan kitilin ang isang tao. 'Di ba? Para lang makuha yung gusto mo, para ka lang magkaroon ng milyon-milyon na pera. 'Di ba? According to Mr. Las Cañas, actually, no. Isa sa mga hitman ni Digong, talagang ginagawa nila yung kidnap for ransom talaga. Pati nga buntis, hindi nga sinasanto So, magandang balita ito para sa mga pamilya ni Bato-Bato or yung mga talagang sumusuporta dito sa tao na ito na nakalabas siya ng bansa. At least, chef siya. Di ba guys? At least, chef siya. Okay? At malalaman din natin pagdating ng mga araw, malay nyo, mag-live ito, magbibigay ng testimony mga kababayan. Kaya abangan natin. Tuloy, neither Bato-Bato's final destination nor the date of his departure were mentioned in the story. Ay, naka. The New York Times, wow, New York Times talaga. However, said Bato-Bato managed to leave the country using a passport bearing his new name, which wasn't disclosed. Nakalabas siya ng bansa, gumamit siya ng ibang pangalan. Fake it until you make it. Ayun yung sinabi no? Kaya nga, yan, tama po yun. Ito po, nagbago siya gumamit siya ng ibang pangalan, kaya nakalabas ng bansa. Diba guys? Fake it till you make it. Diba? I-fake nyo mo yung pangalan mo, baka sakali maka-escape pa, makagumpay ka nga. Para makalusot ka ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong, guys. So, fake it till you make it. Diba? I-fake mo yung true identity mo para makalabas ka at safe kang makaalis ng bansa. Wow. Okay? I-translate nyo ng iba, guys, Bahala na kayo sa buhay nyo, sabi dito, yun, mga kababayan, sabi po dito, the New York Times, however, said Bato-Bato managed to leave the country using a passport bearing is a new name which wasn't disclosed. Diba? Baka talaga minamanmanan siya, mga kababayan. So, okay na yan. At least safe siya sa kanyang pag-alis. Good luck na lang sa kanya, mga bes. Ano po ang kapalagay nyo dito, guys? Diba? Ako, ang palagay ko, itong mga taong umapatay, may chance na magbabago yan. Hindi naman habang buhay na ganyan sila. Siyempre, kahit papano, makakaramdam din sila na may Diyos sa taas. Di ba? Handa naman magbago siguro mga yan. Na wag na nila gawin ang kanilang mga dating gawi. Sapagkat, yun nga, sabi ng Panginoon, Isaiah 1 verse 18. Basahin niyo po yun. Ang Panginoon handang magpatawad kahit gaano ka kasama. Handa kanya patawarin. Tuloy, Mr. Bato-Bato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description. Gardener, he practiced saying his new name, first, middle, and last, but the syllables come out funny, with a question mark hanging over them. The article says, di ba guys? Wala makakilala sa kanya. Biro nyo yun? Gamit yung ibang passport. Okay na yan. Para safe siya. Di ba? Dahil for malamang hanggang ngayon tinutugi siguro siya ni Digong. Tuloy, immigration authorities apparently
failed to recognize Motobatu with a new identity as his passport was stamped without question. Oh. Hindi siya guys na nakilala. Oh, nagbago siya ng pangalan. Sa bagay, si Mr. Motobatu, hindi naman gaano kilala yun. Kaya hindi nakikita yung mga mukha niya. Siguro sa immigration, talagang yung passport niya, baka hindi tinitingnan yung mukha ni Mr. Motobatu, kaya hindi nila na-recognize guys. Oh. Pero, well, hindi natin alam. Maybe there's someone who helped him to left in the country without questioning in the the immigration area. Who knows, 'di ba? So dahil dito mga kababayan, kaya nga sabi guys, fake it till you make it. Hindi siya kaya nga sinabi mga kababayan, fake it until you make it. Kaya hindi nga siya nakilala 'di ba? So he already make it because he fake it. As he waited in line at immigration, Mr. Motobatu lips move soundlessly. Ay, grabe. He was not praying. He literally said, but repeating his new name, the immigration officer had no question. And Mr. Motobatu's new passport received an exit stamp. The article read. Oh, di ba guys? Bilis wala na siyang, hindi na siya tinatanong, diretso kaagad. Ini-stamp kaagad yung niya, yung passport niya, labas. Goodbye Philippines, siguro sabi niya ganoon. Pero ako naman, guys, itong mga killer na ito, may chance pa naman sila magbago. Sa totoo lang. So, dahil dito guys, tuloy, according to the New York Times, New York Times talaga, Motobatu's escape from the Philippines was facilitated by 2 Catholic priests. Oh, guys, malinaw siguro malinaw kung sino ang tumulong. Dalawang pari. Oh, see? Well, yung pagtulong nila sa kanya, ito naman ay maganda naman. Kung handa ka naman magbago sa iyong buhay, magbalik loob sa Panginoon, why not, 'di ba? Tulungan mo para magkaroon ng pangalawang buhay. Okay? Ayan dalawang Catholic priest who accompanied him and his partners on the flight to Abu Dhabi. Oh. Diba? Ay, kasamang misis niya, mga bes. Oh, pero ang gastusin siguro lahat sa mga pari. Mayaman ang Katoliko kaya kaya. At saka isa pa, nagpapasalamat din tayo kay Mr. Motobatu sa kanyang pagsisiwalat nalaman po ang lahat, Malaki din ang ambag niya dahil sa mga nalalaman niya. At inamin niya naman din 'yon na hitman siya, pumapatay, 'di ba, mga kababayan? At utos ni Mayor Digong. Oh, 'di ba? So dahil dito mga best, diretso from Dubai, the couple boarded another long haul flights, but their destination wasn't mentioned in the article for security reason. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Kasi pag isinuwalat mo sa social media, baka sundan ka ng isang hitman ni Digong. Sigurado, tsugi ka kung saan ka naman doon pupunta. Di ba? Even si Mr. Acerto, hindi alam kung nasaan siya. Pero, ang alam ko, parang nasa ibang bansa siya, guys. At ganun din si Mr. Las Cañas. See? At ito pala si Mr. Motobatu. Ang tagal na palang, guys, na tago sa Pilipinas, hindi lang siya matres-tres siguro. Ngayon, nagulat na lang tayo at nakalabas na siya ng bansa. Dahil sa tulong ng Catholic priest. Di ba? At isa pa, mga kababayan, malaki din ang maitutulong ni Mr. Motobatu kung magkaroon ng paglilitis sa dating Pangulong Digong sa korte. Di ba? Even sa international court. So, from Dubai, the couple boarded another long haul. Hindi na sinabi kung saan bansa sila pumunta. Okay? During the Duterte administration's, Motobatu claimed in the Senate hearing that he was ordered by the president to kill over 50 individuals. Biro niyo yun? When he was a mayor of Davao City. See? Sabi ko nga doon sa isang live ko,
Bukod sa 30,000 na namatay sa war on drugs ni Digong, baka more than pa sa 50,000. Isama nyo na po yung dating mayor pa. Ang dami niya na palang pinatay, ano? Iyan ba kaya ay makakaakyat sa langit? Baka hindi na, guys. Hindi na siya tatabla ng apoy sa impyerno, nako. Kaya pagbayaran ni Digong 'yan. Kaya nga ang tagal kasi ng proseso ng pagkastigo sa kanya. No, sana ikakastigo na siya sa korte ba. Biro nyo 50 individuals. My goodness. Lahat 'yan. Utos ni Mayor. Oh, ang pagpatay na. Isa dyan talagang mayaman ni Tio Digong, ano? Kasi sabi ni Mr. Las Cañas, mayroong kidnap for ransom. Pag malaki-laki daw, 1 million to 2 million. Ang dami, di ba? So, tuloy, mga kababayan. Biro mo yan, 50. Ang pinatay. Utos ni Mayor Digong. For almost 24 years, I killed for Duterte. You see? 24 years. Pumapatay siya alang-alang sa kanyang boss. Because utos ni boss na pumatay ka. Di ba? Kasi pag hindi ginawa ni Matu-Batu, siya ang papatayin ni Digong. For sure yan. For almost 24 years. Ito, bagong statement niya. I killed for the 30. 24 years. 24 years Matu-Batu told the New York Times. Ay, wow, social. Ma-interview ito, bes. Hanapin nga natin. I-post natin sa mga darating. Hindi pa yata lumabas. Tuloy. Sabi dito, guys, another self-confessed DDS hitman, Arturo Las Cañas, is already living in exile overseas. Sabi sa inyo nasa ibang bansa mga ito. Pero hindi alam kung saan banda. For security reason yun. Matu-Batu said, self-confessed former Davao Death Squad hitman Edgar Matu-Batu has finally left the Philippines after spending a decade in hiding for implicating former President Rodrigo Duterte in grisly killings, the New York Times reported. Oh my goodness. Palagay ko sa ICC ito, guys, baka nandoon na siya sa sa International Court nagbigay na ng statement niya. Nako, patay tayo ni. Yan. Malaki din na itulong niya, guys, At sila naman siguro hindi na nila na-attempt ang pumatay kaya nagkalas na sila, mga kababayan. Hindi na nila matake sa kanila kasi kapwa Pilipino nila din si dati Senator Laila de Lima, 'di ba? Pinalano ni Digong na patayin siya, pati si Trillanes. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayan si Persilapid, ay namatay siya, 'di ba? Sa tagal ng panahon na nag-broadcast. Noon panahon ni namatay. Anong nasa isip nyo na iniisip ko ngayon? Kayo na pong bahala mag-isip, guys. Tuloy. Sabi dito, mga kababayan, the United States-based new outfit published on January 5 an in-depth article titled On the Run. Grabe pala, On the Run. Maganda tong gawing na guys, na pelikula, On the Run. A hitman gives one last confession. Latest ito, guys, Last Confession. It chronicle the final days of Matu-Batu's life in seclusion in the Philippines with his common law wife Joselita Abarges and their journey to an undisclosed foreign country. Ayan. Neither Matu-Batu final destination nor the date of his departure were mentioned in the story. Okay. The New York Times, however, said Matu-Batu managed to leave the country using a passport bearing his new name which wasn't disclosed. Gumamit ng ibang pangalan sa bagong passport niya para hindi sila makilala. Nakalabas nga siya talaga, guys, Swerte. Tuloy. Mr. Matu-Batu had managed to obtain a new identity with a new passport and new job description. Gardner
Ngayon, he practiced saying his new name. First, middle, and last. But the syllable came out funny. Ay, ganun. With a question mark hanging over them. The article read. Ayan, guys, Immigration authorities apparently failed to recognize Matu-Batu with a new identity as his passport was stamped without question. Ay, matik na yan, mga bis. Siguro, hindi talaga siya nakilala sa immigration. O, di ba? Lalo na sa pangalan niya, may bago siyang pangalan. Di, tinatataka na kaagad. Nagkaroon ng stamp. Nag-exit na. O, labas. O, di ba? Kaya nga, fake it till you make it. Wow, ang ganda nung title, di ba? Ganun yun. Yan, hango yan sa kanyang pagkatao, yung fake it till you make it. Wow. Tuloy, mga kababayan. Hindi siya na-recognize. Basta tinatakan na lang kaagad. Ayun, nakalabas na ng bansa. Wow. Sabi dito, guys, immigration authorities apparently failed to recognize. Oo nga, inulit ko lang. Dito na tayo. As he waited in line at immigration, Mr. Matu-Batu lips moved soundlessly. Ooh, grabe. He was not praying. He later said, but repeating his new name. The immigration officer had no question, and Mr. Matu-Batu's new passport received an exit stamp. The article read. Yan. Pasado siya. Hindi siya na-recognize, guys. So, alam natin kung sino tumulong sa kanya. Dalawang pare. According to the New York Times, Matu-Batu escape from the Philippines was facilitated by two Catholic priests who accompanied him and his partner on the flight to Dubai. Alam nyo na ngayon kung sino ang tumulong. Dalawang pare. Flight niya papuntang Dubai. Ay, grabe. Well, para sa akin naman, basta handa siyang magbago, why not naman hindi mo patawarin Kung ang Diyos nga nagpatawag, tao pa kaya? 'Di ba? Sabi po ng ating Panginoon sa Biblia, Isaiah 1:18, kahit gaano ka kadumi, kahit gaano kadami yung pagkakasala mo, 'di ba? Nakasing dumi ng putik. As long as humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, handa kang patawarin ng Panginoon. Totoo 'yun. Biblical po 'yan, guys. Kaya sabi nga natin, itong mga ito, mahanda naman sila magbahagong buhay para sa kanilang pamilya. For sure yan, magagawa nila. Ayan. Tuloy, from Dubai, the couple aborted another long-haul flight, but their destination wasn't mentioned in the article for security reason. Diba? Hindi sinabi kung saan banda. Kasi, siyempre, for security reason yun, guys. Yun lang yun ang ibig sabihin nun. Tuloy. During the Duterte administration, Matu-Batu claimed in the Senate hearing that he was ordered by the President, to kill over 50 individuals when he was mayor of Davao City. Ano na ngayon? Mga DDS, ano po masabi nyo sa puon nyo? Ang dami niya na palang pinatay. Nung siya po ay mayor. So, ibig sabihin, mga kababayan, iba pa yung namatay sa war on drugs na 30,000 plus. Kung isama mo ito, ayon po kay Mr. Las Cañas, ang dami na daw pinatay. Ang dami daw na ilibing. Correct me if I'm wrong, mga 1,000, no? Hindi ko na natanda yung sinabi niya, basta may nabanggit siyang ganun. Tapos yung iba na binabaon daw sa laod, sa may quarry, no? Ayan. Actually, ito si Matu-Batu, sila mismo dapat ang pumatay kay Senator Laila de Lima. Ambo, sa pamamagitan ng ambo sana. Pero siguro dahil may mission si dating Senator Laila de Lima, hindi po natuloy. 'Di ba kasi nagpunta siya diyan para mag-inspeksyon. Diyan sa mga nangyayaring hindi maganda sa panahon ni Digong na siya ang mayor. Grabe pala. Antin dito, matibay. Pag kampo ni Satanas talaga, matibay.
So, dahil dito mga kababayan, ayan, 50 individuals. Naku, dami ito. Mas malala kay Las Cañas. Ang dami niyang pinatay. Ayan po ay utos ni Digong. Tuloy, for almost 24 years, I killed for Duterte. 24 years. Ayan, Matubatu told the New York Times. Biro nyo yun. 24 years pumapatay siya alang-alang kay Duterte sapagkat utos niya. Oh, biro mo yan? 24 years? My goodness. Saan ang puso ni Digong? Itim ang budhi noon eh. Ngayon, lumalabas yung mga baho niya. Paktay ka ngayon. Sana mahuli siya at makulong para mapagbayaran yung mga pagkakasala niya mga kababayan. 'Di ba? Tuloy, another self-confessed DDS hitman, Arturo Las Cañas, is already living in exile overseas, Matubatu said. Nauna na po 'yon. Si Mr. Las Cañas na sa ibang bansa, hindi natin alam kung saan banda for secret. Ayan guys, siyempre nakalabas ng bansa, hindi natin alam kung saan banda. Sekreto lang po 'yan, no? Baka masundan kasi siya ng hitman ni Digong na until now loyal pa sa kanya. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ay, nako. Hindi ko alam. So yung mga babayan, ano ang kapalagayan nyo? So, yung mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Well, anyway, maganda naman yan. Nakalabas siya ng bansa dahil kung mananatili pa siya sa Pilipinas, sementeryo ang puntan yan. O, di ba? Kaya, sunod-sunuran na lang sila guys, no? Ito, nakagawa sila ng kasamaan, nakakapatay sila ng tao dahil sa bad influence ni Digong. Real talk po tayo dito. Totoo naman yun. Si Mr. Arcierto, nasa ibang bansa din. See? Hindi natin alam kung saan banda. So, yun guys, ito, basahin ulit natin yung isang post ng Channel 5. Okay? Yun guys, sabi ng Channel 5. Basahin natin, kahit Tagalog ito, no? Sa special report ng New York Times, muling ibinahagi ng self-confessed hitman na si Edgar Matubatu kung paano siya pumatay dahil dati bilang membro ng death squad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi lang Davao death squad, Davao mafia pa. See? Bago ito mga kababayan, yung statement na ito. Na naman, although nasabi niya sa ibang video niya 7 years ago, inulit niya na naman. So, ibig sabihin, legit yung kanyang testimonya. Hindi niya pa nakakalimutan guys 6 years, 7 years ago na nakalipas. Pero until now, memorya niya pa. Anya, mahigit 50 ang bilang ng mga pinatay niya. Naghihintay siyang gawing testigo ng International Criminal Court. It is ang ICC. You see? Sabi ko sa inyo Sa investigasyon nito ukol sa posibleng crimes against humanity ni Duterte dahil sa extrajudicial killing, ayon sa ulat, 2 testigo na ang nasa abroad upang tumulong sa ICC. Kaya nga, antabayan natin po yan. Sa taliwas doon sa mga sinasabi ng mga DDS na ang tagal naman, sabi nilang ganun. Hanggang ngayon, anong taon na? Bakit? Anong palagay nyo? May magic ba yan? Nakaagad-agad? Oy, proseso yan mga kababayan, ano? So, dahil dito mga bes, talagang malaki din na itulong ni Mr. Matubatu kahit papano kasi naisasiwalat niya yung baho ni Digong at ni Saramaw. Oy, nako. For sure yan. Gagawin siya ng testigo sa ICC. Tuloy. In my nightmare, I see the girls and they are screaming. They were so young, so innocent. They didn't deserve to die. They didn't deserve to die. Ano ni Matubatu sa ulat? Biro nyo yun. Siguro, nakikita niya sa kanyang konsensya, nakonsensya siguro sa Matubatu, kaya nagsalita siya ng pawang katotohanan lamang against sa kanyang former boss. Di ba? Sabi ko sa inyo walang usok na hindi uusok. Walang baho na hindi
maaamoy. Oh, di ba? But anyway guys, tuloy. Oh, dati na siyang tumistigo sa pagdinig sa Senado 2016 tungkol sa death squad ni Duterte noong Oktubre. Inamin ni Duterte na binuon niya ito. Oh, di ba malinaw na malinaw? Oh, binuon niya. Ganyan kasama si Digong. Ha? Oh, wag niyo sabihin na hindi niya alam na membro yung anak niya sa triad. Of course, alam niya yan. Posible. Di ba? Oh, ang naglalakihang mga tato nila. Di ba yung mga triad, membro ng triad, mga malalaking tato? May dragon sa likod. Oh, si Pulong Duterte may dragon sa likod yan. Membro ng triad, sabi ni Trillanes. At saka si Mr. Las Cañas. Sabi niya din yan. May tato sa likod. So, yan guys Oh. Oh, itong sinabi niya Oh. Oh. Bagong-bago to guys For almost 24 years, I killed for Rodrigo Duterte. 24 years, 24 years. I will face what I did. But Duterte, he must be punished by the court of by God. By the court and by God. Tama. Mananagot si Digong. Impyerno talaga ang punta niyan. Sana dito, soon as possible, mapaparusahan na siya. Maglabas na ng warrant of arrest ang ICC. So, yan po ang pinaka-latest update niya, mga kababayan. Pumapatay siya alang-alang kay Rodrigo Duterte sapagkat tayo ng utos Ibig sabihin, talagang, diba? Pumapatay talaga siya ng tao. At saka may bayad yan, guys. Hindi basta-basta pumatay na walang bayad. So, yun ang pinaka-latest updates ko sa inyo, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, ang kapalagayan ko, sana mag-ingat na lang po siya, no? At magsalita siya yung pawang katotohanan lamang sa kanyang mga pagtitistego. Kasi malaking tulong po yun para maipakulong ang dating amo niya. So, yun guys. Ito po ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.